Ano yung problema nito? Ha? Lumulusot eh. Lumulusot yung clutch? Oo. Biglang lumulubog? Oo, kunyari Tigas naman ah. naka-stuck sa traffic. Saan pa kasi? Naka-stuck ka sa traffic? Oo, kunyari yung mga traffic na, das i-premero Yan. mo. Pagka, kunyari, matagal na nakababad na ganyan sa traffic, lulubog siya. Kahit nakabaon na, umabante na. Nawawala ng kapit. Wala na yung control niya. Oo, Kung saan ang umaandar. Oo, kahit nakatapak. Hindi, na yan, automatic na pala. Automatic nga yan. Tigas yun. Idiin ko nga itong clutch pedal. Pakiramdaman ko itong clutch master niya. Kung lulubog yan. Kailangan maandar. Hindi walang connection yan dun. Ulitin ko lang sa pagdiin itong clutch pedal. Kaya lang talagang negative. Okay ang clutch master nito. Kaya buksan ko na lang itong hood para malaman ko kung nagbabawas ito ng fluid dito sa reservoir niya. Kaya iangat ko itong hood para makita ko. Wala sa level yung fluid niya. Hindi siya nagbabawas ng fluid? Hindi naman. Kasi paano nga? Palagay noon. Hindi raw nagbabawas ng fluid pero wala naman akong makitang problema dito sa clutch master niya. Okay naman. Basta dahan-dahan lang siya lumulubog. Oo, danda. Ko lang maganda na sigurado eh. Baka mamaya mali hatol eh. Gastos lang. Kasi kung hindi ito nagbabawas ng fluid, clutch master ang problema. Kaya ang pinakamaganda niyan, check upin ko itong secondary clutch niya. Iangat ko itong rubber boot niya mga boss. Pag may fluid na tumulo dyan, andito na yung problema. Hindi ramdam ni customer dahil mahina lang siguro yung patak ng fluid. Nako, sabi ko na nga may tagas dito oh. Ha? Lumulusot. Kasi kanina ang pwedeng sa master yung kwento niya eh. Tagas eh. Kasi yung kwento na yun, pwedeng sa clutch master yun. Kaya lang, bitin yung kwento kaya sinigurado ko, tama nga pala, dito lang sa secondary. Kasi nga mga boss, kaya hindi ko hinatulan na clutch master ang problema nito dahil nga sa yung clutch pedal niya sobrang tigas at nung idiniin ko hindi ko maramdamang lumalambot yung clutch pedal kaya sabi ko wala dito ang problema. Kaya nagdadalawang isip ako, umilalim ako, tama nga andito sa secondary yung problema. Bali ang nangyari dito may kaunting leak siya na kapag nakababad na yung paa ni customer sa clutch pedal, dahan-dahang lulusot yung fluid. Ang mangyayari, lalambot yung clutch pedal niya, aandar na itong sasakyan, nakakala mo nag-release ng clutch pedal. Ganun ang nangyari. Kaya punta na ako dito sa ginagawa ko. Sa pagtanggal nitong secondary clutch, meron siyang 2 bolt na number 12. Pero gamit ka muna ng open wrench na number 17 para maluwagan mo yung flexible hose nitong cylinder. Ayan mga boss, natanggal ko na yung 2 bolt na number 12 dito sa cylinder. Kaya pwede ko na itong i-disconnect sa flexible hose niya. At ang plano ko dito para lumambot yung clutch pedal, papapalitan ko ito ng mas malaki yung diameter niya na clutch cylinder. Pero ipaliwanag ko muna kay customer para alam niya. Kasi yung isa na bibili nyo na ganito, mas kaya lalambot ang clutch nyo, ang pedal dahil nga sa mas malaki yung butas niya. Kaya mas maganda mas malaki ilagay natin. Kasi matigas yung clutch di ba? Yung pedal. Mas maganda, mas malaki na bilhin mo. Kung meron. Kung meron. Kasi nga, bibili na rin lang ng bagong cylinder o di, yun na lang pinabibili ko na mas malaki. Ayan na mga boss, ha? Ito. Palitan natin ito. Dahil matigas nga yung clutch pedal niya, ito ikakabit natin. Nalambot na yan. Kaya punta na ako dito sa ilalim ng sasakyan, tapos i-connect ko na itong flexible hose niya dito sa clutch cylinder. Ingat lang kayo sa pagkabit itong cylinder dito sa flexible hose. Kapain nyo maigi yung thread niyan. Baka mamaya sumablay kayo, malus thread lang. Masayang lang itong binili nyo na secondary cylinder. Kaya samahan nyo ng pag-iingat. At pag okay na, gamit kayo ng open wrench na number 17 para ma-final nyo na yung higpit nitong flexible hose dito sa clutch cylinder. Siyempre naman, higpitan nyo ng maayos yan. Tapos, iposisyon nyo ng maayos itong clutch cylinder dito sa transmission. At importante na itong push rod ng cylinder na isentro nyo ng maayos dito sa release fork para hindi siya tabingi or hindi siya bumitaw.
Kung sa palagay nyo na isentro nyo na ng maayos itong cylinder, pwede nyo na ngayon ilagay itong bolt niya na number 12, ipakapit nyo na yan sa thread niya. Medyo lumalaban ng kaunti yan mga boss dahil nga sa mas malaki itong cylinder na ikakabit ko dito sa transmission. Pag naipakapit nyo na yung isang bolt na number 12 dito sa thread niya, gamit ka na ngayon ng box wrench mo na number 12. Pero sa paghigpit na gagawin mo, wag mo muna siyang ipa-final. Dapat alalay lang muna para pag inilagay mo yung pangalawang bolt na number 12, hindi ka mahihirapan. Hindi ko na masyadong pinas-forward itong video para mas maintindihan nyo kung paano ko inilalagay itong secondary cylinder. Ayan mga boss, medyo nahigpitan ko na itong unang bolt kaya pwede ko na ngayon ilagay itong pangalawang bolt na number 12. Kita nyo, pag naisentro nyo ng maayos, madali nyo lang mailalagay itong pangalawang bolt na number 12. Kaya ipakapit nyo lang ng maayos yan sa thread niya. Para sigurado nga kayo na hindi kayo makaka-loose thread at kung sa palagay nyo kumapit na siya, gamit ka na ngayon ng box wrench mo na number 12 para mahigpitan mo na yan. Siguraduhin mo lang na balanse yung pagkakahigpit mo dito sa 2 bolt ng secondary cylinder para hindi siya lumuwag. At pag okay na, i-check mo yung pagkakagawa mo kung nasa sentro siya. Pag okay naman, luwagan mo itong bleeder para lumabas yung fluid, pati yung hangin niya. Tapos isarado mo rin. Para sigurado ka, bago ka mag-bleed, i-check mo ulit yung 2 bolt na number 12 dito sa secondary cylinder. Importante kasi mga boss na mahigpit yan. Kaya inuulit-ulit ko sa inyo. Siyempre, kung mapapansin nyo itong secondary clutch, mas malaki yan kaysa dun sa dati. Kaya maganda na yung lagi kayong naninigurado. Pag okay na, luwagan ko ulit itong bleeder niya para yung hangin mabawasan. And mga boss, buo na yung fluid na lumalabas, di ba? Pero ibibleed ko pa rin dahil nga sa hindi ata nasalina ng fluid sa reservoir. Nagkahangin pa ata. Sarado ko nga muna itong bleeder. Tapos bubuksan ko ulit yan. Kunin mo lang. Oh, dapat hindi patak-patak yan. Dapat dire-diretso na yung pagtulo ng fluid eh. Luna? Ngayon lang ata nagsali ng fluid sa reservoir. Kanina pa ako nagpapatulo. Kaya ilak ko na nga yan mga bossing. Mag-bleed na nga lang ako. Apakan mo nga yung clutch pedal. Yun lang. Hindi tumulak itong push rod. Huwag ka na muna sumampa. Diin mo lang yung clutch pedal. Diin lang, isang diin lang. Nako, hindi talaga tumulak yung push rod. Pinasukan ng hangin ito. Diin mo lang, diin mo lang. Diin mo lang, nakadiin lang. Sige, bomba. Pag ganito mga boss, dapat pag nag-bleed kayo dito sa bleeder niya, konting-konting bukas lang. Bomba. Para yung hangin lang talaga yung lalabas. Diin lang. Bomba. Ayan mga boss, kung mapapansin nyo, gumagalaw na itong port. Perme, diin mo lang. Nakadiin ha. Tapos buksan nyo itong bleeder, kaunti lang. Tsaka nyo ngayon isarado siya ulit. Bomba. And mga boss, kung mapapansin nyo, humahaba na yung tulak ng push rod dito sa release port. Kaya ganun pa rin, pag nag-open ka ng bleeder, konti lang. Tataas na yan. Perme, diin mo lang. Lulubog. Yan. Okay? Sige, bomba. Tumitigas na? Ayan na mga boss, narinig yung si customer, di ba? Tumitigas na raw itong clutch pedal niya. Ayan na, kung makikita nyo, tumutulak na ng maayos itong push rod niya dito sa release port. Kaya punta muna ako dito sa driver side para ma-check ko itong clutch pedal niya. Bali ako naman yung tutulak ng clutch pedal niya para malaman ko kung wala na nga siyang hangin. At sa pakiramdam ko naman, okay na ito. Sige, start mo. Ipa-start ko na itong makina para ma-testing na yan kung maikakambyo na ito. Tapakan mo yung gas yan, boss. Testing mo kung papasok yung clutch, yung cambio. Ayaw. Huwag kang pilitin pag ayaw. Sige, bombahin mo pa. At habang pinapump ni customer yung clutch pedal, i-check ko naman itong secondary clutch. Magli-leak test lang ako mga bossing. Baka mamaya meron akong hindi nahigpitan dyan eh. Apakan mo nga yung clutch pedal. Apakan mo. Hindi na, kamay lang. Okay, apak. Then. Okay, isang din lang, isa lang. Hop, bitaw.
Kaya basaan mo dyan. Basaan. Pinababa ko muna si customer dahil nga sa pinakuha ko ito ng basahan. Punasan ko nga itong cylinder niya. Kasi sa nakita ko, okay naman yung tulak ng push rod dito sa release fork niya. Wala nang problema yan. Isa pa, wala rin ako makitang leak ng fluid dito sa cylinder. Minsan kasi mga boss, kulang lang sa pagbomba ang isang customer pag siya yung susubok eh. Kaya ang pinaka-the best niyan, ako lang muna yung magtatry. Wow naman, ang lambot masyado nitong clutch pedal. Baka naman hindi niya masyadong na-EDDin, kaya hindi maikambyo. Kaya ako nga yung sasampa dito sa sasakyan niya para matest ko itong pagkambyo. Kasi nga mga boss, yung pagtulak ng push rod dito sa release fork niya, normal na eh. Kaya apakan ko itong clutch pedal niya, tapos ikakambyo ko yan. Kita nyo mga boss, oh, nang ikinakambyo ko yan, okay naman. Parang ayaw lang ata kay customer eh. Pero sa pagkambyo na ginagawa ko, kung makikita nyo, madali ko lang naman siyang naipapasok. Lambot masyado, sumobra sa lambot eh. Ang lambot masyado. Ayan mga boss, apa ko itong clutch pedal, mas madali ko na siyang naikakambyo ngayon. Kaya pwede ko nang ipasubok ito kay customer para malaman ko kung okay na ito sa kanya. Kasi sa akin, kung makikita nyo, binilisan ko na nga yung pagkambyo, wala nang sabit yan. Kaya okay na sa akin ito. Testing natin sa kanya. Lambot eh, oh. Kala mo wala eh. Yan ang ginanap niya, testing nga. Tayo na, mag-testing natin sa anak mo. Sa testing mo na, ikaw na mag-testing. Kung ano ang sinasabi mo dyan. Pero malambot na yung clutch pedal, ano? Oo. Oh, kala mo wala, ano? O sige, yan ang gusto mo eh. Actually mga boss, nag-request sa akin itong anak ni customer na kung paano ba palambutin itong clutch pedal niya. Dahil nga kung nakita nyo, before ko simulan yung trabaho, matigas talagang idin itong clutch pedal. Pero ang main problem niya talaga, kaya niya ito pinagawa, dahan-dahan daw kasing lumulubog itong clutch pedal niya. At ang nakita ko ang pinanggalingan ng problema ay yung secondary clutch sa ilalim. Nang chinek up ko nga, tapos tinanggal ko yung pinaka-boot niya, may tagas na siya ng fluid. Kaya ang ginawa ko, pinapalitan ko ng bagong secondary cylinder. At para malaman natin kung okay na itong sasakyan, tanungin natin si customer. Okay? Thumbs up! Chamba na naman. Ayos. Ang lambot, parang tumatapak sa tayo. Sabi siya, sumobra sa lambot eh, oh. Muli mga boss, dahil sa okay na kay customer itong clutch pedal niya, hindi na rin siya lumulubog. Kaya maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe naman itong channel ko. Maraming salamat ulit. Yun! Okay.